Hi guys! So for today's video, itry naman natin ang a day in my life. Kahit wala namang masyadong exciting na nangyari sa akin ngayong araw na to. So today is Wednesday and my day started with syempre going to school dahil mukha tayong pera, kailangan natin magtrabaho. At ayun nga, nalate tayo ng gising. Kaya kung mapapansin nyo, ako ay naka-tricycle princess for today's video. Pero usual routine ko, ako ay nag-jeep talaga kasi bukod sa tipid sa pamasahe, syempre exercise na. Yun lang yung mga paraan na makakapaglakad ako at pagpapawisan. Ayan, so nakarating na nga ako sa school. Pagpasok ng gate, all smiles kasi yung mga guard namin sobrang napaka-palabate tuwing umaga. So lagi sila nag-good morning, kaya ikaw din, papa-good morning ka din, no? At ayan, ang unang-unang agenda agad, may nakasalubong tayong co-teacher. At syempre, kung may nakasalubong ng co-teacher, automatic chismisan yan. Napansin niya daw na ako ay napayat, ano daw ang sikreto ko. Sabi ko, wala, kumain lang madami. Ayan, mapayat na daw ako sa paningin nila, pero double chin pa din. So yun, pagkain ko, nakita ko ang section ng aking pamangkin na nagpipi sa labas. Kaya binidyo ko siya para isend ko sa aming family GC. Kasi yan ang aming baby. Siya yun yung naka-black na jogging pants. Tuwang-tuwa siya sa mga ganyang activity. Kasi kahit technologically, ano na siya, more on gadgets na siya, lagi pa rin yan may time maglaro. So yan, nandito na ako sa aking first subject, which is grade 3 mathematics sa special science class. So sinimulan ko ang araw sa pagpapatuloy ng naiwang group activity ng aking mga babies kahapon. So pinapatuloy ko sa kanila yung activity nila dyan, while ako naman ay busy preparing at nagsiset up na nga ng aming PowerPoint dyan para makita nila sa TV screen. And syempre, habang ako ay nagsiset up, hindi mawawala ang saway kasi medyo maingay sila dyan. Ganyan sila actually kapag may mga group activity. Medyo maingay kasi dahil nga special science class siguro, medyo lahat sila ay may kanya-kanyang idea. And sometimes, nagka-clash sila. Kasi syempre, hindi naman pare-parehas din lagi ang kanilang mga naiisip. Yan. So, yan po yung ginagawa nila. Topic namin dyan is addition with and without grouping. So, may sinasolve sila dyan mga word problems. And kailangan nilang pagtulong-tulungan na masagutan yung mga binigay kong word problem per group. And kaya medyo maingay sila dyan. So, ito naman yung aking second subject. Again, math pa din. Mathematician ang peg ng teacher niya. Ayan, pero ito naman ay grade 2 special science class pa din. So, ang topic ko naman dito is ordinal numbers. Ayan, so ang kagandahan lang na ang hawak ko ay special science class. Kahit na math yung subject ko, syempre ang math ay hindi ganun kamahal ng mga estudyante kasi medyo nahihirapan sila. Pero dahil nga special science class ng mga estudyante ang hawak ko, and kahit pa paano, saglit ko lang itinuturo yung mga topics and nakukuha naman din agad nila. Meron mang mga lessons o may mga topics man na nahihirapan sila, kahit pa paano, hindi ganun na talagang magtatagal kami sa topic na yun bago nila mag-gets. Balikan lang namin ng isang nasumunod na araw or magbigay ako ng ilang mga reinforcement activities and nakukuha naman din na nila agad. And yung mga parents din kasi nila ay talagang hands-on magturo. So pagka uwi, maybe nire-review rin agad ng parents. Kaya the next day, kahit pa paano, alam na ng mga bata and nakakasabay na sila sa mga activities na pinapagawa ko sa kanila. So after nyan, may 10 minutes break ako and yung break time na yun, ginagamit ko para checkan yung mga naiwan kong hindi na checkan para hindi ko na sila kailangang iuwi or mag-extend pa ako ng time na tapusin yan. So 10 minutes break and then after nun ay recess naman ng aking class advisor, which is yung grade 3. So that dyan sa part na yan, nagre-recess na yung aking mga estudyante habang ako ay nag-check. And then after that ay may klase ako sa grade 1. Hindi na ako nakapag-video kasi medyo active ang aking grade 1 special science class. Math din yung subject ko na hawak sa grade 1. And then after ng aking math sa grade 1, ayun, magla-lunch ako together with my grade 3 pupils. Pero minsan, hindi ko rin sila nasasabayan kasi minsan may mga kailangan akong tapusin or kailangan akong gawin. And yun, hindi ako nakakakain ng sabay sa aking mga grade 3. Pero kapag nasasabayan ko sila, I make it sure na I talk to them, kinakamusta
Ayan, so lunch break na. Kasama ko, this time nakapag-lunch break ako kasama aking mga grade 3 kasi wala akong masyadong gawa ngayon. Natapos ko na. Ayan, nakapag-spend ako ng time, nakapagkwentuhan. Yan lang actually yung time namin sa isang buong araw na nagkakamustahan kami. Diba? May mga nagpapakit pa sa video. Ganyan sila lagi. Tapos kung ano mga kinakwento nila. Minsan about sa ibang subjects nila. Kung ano yung mga nahihirapan sila or ano yung mga activities na natutuwa sila. Minsan naman, mga experiences nila sa bahay. Ganyan. Mga kwento tukol sa kanilang mga parents. Sa paggalitan daw sila. Mga ganyan. And all. Pero yan, pinapakinggan ko kasi time nila yan para mag-share ng kanilang mga happenings in their daily life. Importante kasi yun sa bata. Tapos, after lunch break, meron akong 40 minutes break. Yan naman, yung time na yun, dinner ako nag-video kasi lumilipat ako dyan sa kabilang building, sa building ng grade 3, para naman makibalita, makipag-chismisan sa aking mga kasamahan sa grade 3. Kasi simula nung naghawa ako ng special science class, nilipat ako ng ibang building. So, less time na yung nasuspend ko kasama ang aking mga ka-grade 3. And then, after that, meron pa akong last subject which is GMRC sa aking grade 3 advisory class. Ngayon, yun na yung last subject hanggang 10 p.m. And then, ihahatid ko na ang aking mga SSC babies sa exit gate para sila ay mag-uwian. Tapos, after nun, ako naman ay uuwi na rin kasi tapos na ang aking araw sa eskwelahan. So, yun lang for today's video. Bye guys! See you on my next A Day in My Life vlog. Hindi ko lang alam kung kailan yun masusundan. Bye!